nag-iisip siya. Ang tanong po sa mga tao, hindi po ba tayo natakot na mapudot ulit si Isang Marcos? Sabi ko nga, magkaiba. Si Senator Amy Marcos. Camera po, ma'am. Ma'am, sorry po, ma'am. Ma'am, hindi ako nakatanong sa inyo, ma'am. O, saan ba? Ano? Una, meron kayong do not vote by shooting of party list. Ano yung nakainap po ng party list na shooting ko, ma'am? Hindi ko man yung wag iboto, ma'am. Ay! Nako! Ayan! Ayan ang sagot ng taong bayan, narinig ninyo. Unang-una, sabi ko nga, tingog. Hoy! Isang pakiusap lamang po sa lahat po ng ating pong mga kasamahan, lalo digit po yung pong nandun po sa malapit sa ating pong mga speaker. Pakiingatan lamang po at iwasan po natin ang makapagsiksikan para po maiwasan po natin ang tiyak na disgrasya. Sa 20 pesos per kilo na bigas. Dahil that is a campaign promise and it's a little too late. At tataka ka, Baba niyo yung mic, baba niyo yung kilo na bigas. Bakit sa Visayas? Opo. Nakikita natin na kanina yung mga senador ng administrasyon. Doon sa crab mentality, huwag daw po kayo rally ng crab mentality. Ano sagot niyo doon? Hindi yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng election. It's, sabi ko nga, too little too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na election sa lugar, sa Visayas, kung saan mahina ang numero Sinabi nyo, nag-iba yung ugali ni Sen. Ang elaborate on that. Sir, your defense po sa ginawa niyong pag-endorse ni Sen. Oo, kilala ko si Senator Amy since 2012, no? Kilala ko si BBM since 2022 sa kampanya. At alam ko kung paano mag-isip at paano magtrabaho si Senator Amy Marcos. Nakita niyo naman yun, totoo yun. Yung meron siyang solusyon lagi, yung Amy solusyon. Hindi niya pinapabayaan ang problema niya, ang problema ng bayan, hindi niya pinapabayaan ang mga pangako niya. Nagbibigay siya ng solusyon at nag-iisip siya. Ang tanong po sa mga tao, hindi po ba tayo natakot na mapudot ulit si Isang Marcos? Sabi ko nga, magkaiba. Si Senator Amy Marcos. Camera po, ma'am. Tulad na lang rin ng example ko na hindi pareho tao at magkaiba din kami ni Pangulo. Iba din si Inday Sara. Ma'am, bakit sa season po ng Office of the Vice President, parang medyo natuwa tayong mga tao na nabanggit niya na palitan natin yung Office of the Vice President, ang Office of the President. Ma'am, are you more sure now to run for President in 2028? Siguro, kilala na ako ng mga tao ngayon, no? So, dapat siguro mag-distinguish tayo kung ano yung joke at ano yung hindi joke dahil medyo matagal na rin tayo magkasama lahat. Matagal na rin ako nakikita ng sambayanan sa national stage. So, naiintindihan na nila kung ano yung joke at hindi joke. VP, preparations po for impeachment. Ano daw? Preparation niyo po for impeachment. We recently had a meeting with the legal team and we were discussing each article of impeachment and discussing the defenses and preparing witnesses according to the evidence and according to the complaint that was presented. Thank you. With President Marcos, do you think you can ever heal the split with President? Can you ever heal the split, the division between you and President Marcos? I don't think so because we cannot solve the problems of the country. The problem now is that there were campaign promises made and we have yet to see those promises in the country.
And it seems like a very personal split between you, not a bad feeling. No, I already explained why I resigned from the Department of Education, and it was about the Department of Education budget. And I was in that rally in Davao City in January 2023, where I opposed the amendments to the Constitution, the People's Initiative, the PI. So these are legitimate issues with the administration and the government. Are you angry with him, President Marcos? Personally, no. But I am angry because he presented himself as president. He presented himself to run as a candidate for president, and he was voted by the people because of what he said on stage. And he cannot deliver on his promises when he was on stage on 2020. Ma'am, reaction nila po sa sinasabi ni Yusek Narga. Thank you. Atras. Kabila. Dito po mataas ang krimen. Hindi naman po ang ang Claire Castro ang Philippine National Police. So dapat tingnan nila yung data ng Philippine National Police at bumaba sila doon sa mga barangay at komunidad para makita nila yung reklamo ng mga tao, lalong-lalo na doon sa mga nangyayari na hindi nare-report sa mga Thank you. Anytime. Ano po masasabi niyo po sa mga ating mga katunggali po sa iba pang larangan na pagtatakbo ng kandidato po? ano daw? Yung mga katunggali po natin sa ating mga kandidato sa iba pong kumakaaway po sa inyo. Hindi naman ako kandidato ngayong eleksyon na ito, kaya ang ginagawa ko lang ay nagpapaalala lang ako sa ating mga kababayan sa mali natin na ugali sa pagpili ng ating mga leaders. Unang-una, yung mga galing sa malalaking political families. Pangalawa, yung pagbibigay natin ng ating pagkatao para sa pera at para sa pagpili ng boto. At pangatlo, yung hindi na natin tinatanong dahil kung sino lang yung naaalala natin na napasaya tayo, napatawa tayo, sumayaw at kumanta noong kampanya, yun lang yung naalala natin. Hindi na natin tinatanong ano ba ang pangako ng kandidato na ito noong siya ay tumatakbo. Ang halimbawa na lang dyan at alam na nating lahat ay tulad nung nangako ng 2022 si BBM na 20 pesos per kilo ang bigas. Nakalimutan ng 3 taon yon. Ngayon may halala na naman 20 pesos per kilo ang bigas na naman ang usapan at sinasabi ng administrasyon. So yun yung mga paalala ko. Dapat pag-uwi natin yung ugali natin na sa pagboto para meron tayong nakikita ng mga bagong leaders at meron tayong nakikita na pagbabago sa ating bayan. Last question please, last question. Decision of you to go to third ng mga house enemies mo like Joel Chua and kahapon kay Congressman Valeriano, is it deliberate? And bakit yung mga distrito na yun yung pinimbahan? Dahil inimbita ako ni Mayor Isko Moreno Dumagoso dito. Kaya nagpapasalamat din ako sa grupo nila kay Mayor Isko dahil pinahiram nila ako ng stage at microphone at kuryente, ilaw para mapaabot ko yung mensahe ko sa taong bayan. Thank you. Kumusta po preparations for the Kumusta po ang Kumusta po si President? Yung preparations natin namin sa impeachment yung preparations namin sa impeachment case ay nung pagdating ko galing Hague, nag-meeting kami ng mga abogado at inisa-isa namin yung articles
counsel of impeachment at inisa-isa din namin yung mga witnesses na kailangan namin para sa pagdepensa noong kaso. Last question, Red. Last question. Ma'am, sorry po ma'am. Ma'am, di ako nakatanong sa inyo ma'am. Ma'am, ano? Una, meron kayong do not vote list, meeting of party list. Ano yung mga kayo po mga party list na hindi po ma'am? I-recommend yung wag iboto ma'am. Ay, nako. Ayan. Ayan ang sagot ng taong bayan, narinig ninyo. Unang-una, sabi ko nga, tingog. Sabi ko nga, ang tingog party list, pagmamayari yan ni Martin Romualdez at hindi niya madidinayan dahil sinabi niya yan paulit-ulit sa maraming tao at yung first nominee ay asawa niya. Ako, Bicol party list, pagmamayari yan ng congressman na contractor ng mga proyekto. At nabanggit nyo, narinig nyo, binanggit ng taong bayan kanina, yung mga makabayan na party list tulad ng Bayan Muna, Gabriela, ACT Teachers at Kabataan party list. Marami na tayong ebidensya na meron silang kinalaman at meron silang relasyon sa mga NPA at sa CPP, NPA, NDF at alam ng gobyerno yan. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Vicky. Thank you.